Hi everyone, so this is your Medbex and welcome to the Medbex Exploration. Ayan, so welcome po kayo dito sa aking YouTube channel, especially sa mga ating katugusok dyan. So again, this is your Medbex and right now, 2025 na, and it is my first ever vlog video na ipopost ko po dito sa aking YouTube channel. So for today, I wanna share to you guys yung pinaka super exciting journey ko po na that I have been on recently. That's why po na parang hindi ako active ngayon sa TikTok because may mga inuuna akong priorities dahil sa blessing na dumating ngayong year na to. Actually, nung 2024 pa siya dumating, pero this year po kasi is ito na po yung process talaga ng, you know, the journey itself talaga. And I am so very grateful po and thankful po kay God. Siyempre, kailangan na magpasalamat muna kay God talaga sa opportunity na binigay niya po sa akin. So, yeah. So, this is the story na gusto kong i-share sa inyo. Okay? So, this is the story of how I landed my dream job or I got a job offer po sa United States of America. Yes po, I got a job offer po sa US. You heard it right. Nag-i-English na si bakla kahit mababa yung PT scores. Charot! Charot! Gusto ko lang din po i-share talaga sa inyo kung paano ko siya nahanap or paano kung paano ko ginawa yung job hunting itself talaga. Kasi nga, ako po ay hindi pa ko under ng any agencies because yeah, it takes time naman talaga pag nag-agency ka. So that's why na nag-decide ako na mag-push sa direct hire. So ako, myself, and ako po yung naghahanap talaga ng employer sa US. And ang daming rejections. Actually, ang daming rejections at that time. So, sa lahat ng mga katusok natin dyan na nagpaplano na mag-direct hire, so expect nyo po na ang daming rejections po na matatanggap nyo through your email, or in your email na lang. Choose the best answer to naman natin na ang dami nagko-curious sa pag-a-apply sa US kasi nga 'di ba right now nagkakaroon ng retrogression, so parang nagkakaroon ng mga delays, pero yung masasabi ko na lang po sa mga nag-aantay diyan, kanilang mga papeles dahil nga sa mga retrogression ngayon. So yung masasabi ko lang po talaga is God's time is the right time talaga. So parang katulad sa akin po kasi, parang di ko alam kung ano masasabi ko kasi parang naka-align talaga siya nang dumating yung mismong job offer ko at saka yung mismong petition po ay na-approve na together with that kind of, isang email lang talaga yung na-receive ko. Isang email na merong job offer at saka meron na ring petition. Approved talaga siya na email sa akin. So, it is God's time talaga kasi naka-align po lahat naka-align. So, andun na lahat na naka-align siya dahil andun na yung savings ko, naka-ready na sa pag-process ng mga papeles. So, lahat naka-align talaga. Kahit wala na akong pera ngayon, pero may mga dumadating na blessing para lang i-process yung mga documents na kailangan pang i-process. So, antay-antay lang tayo talaga sa ating time talaga. Going back sa mga nagko-curious po kung paano ba yung process or sa details na lang siguro at saka sa tips on how to land aeroplano ka, land, bomba, charis. So sa mga curious dyan, na mga fellow katusok natin na kung paano ako naghanap ng job sa US. So first ay nag-create ako ng account. Yes, account saan? Saan, Medbex? Saan? Okay, nag-create ako ng account sa LinkedIn. Kasi yan talaga muna yung parang naririnig ko talaga na pwedeng pag-applyan ng job in the US, especially sa mga direct hire dyan. So, pwede talaga yung LinkedIn. So, gagawa lang talaga kayo doon ng account. So, maglalagay kayo ng
i-edit yung profile nyo, maglagay kayo ng pictures, tapos may cover photo pa dyan na nilagay ko doon is yung mismong email, numbers, tapos kung ano ba yung job title or job position na ina-applyan ko doon sa LinkedIn. So, nilagay ko talaga lahat-lahat doon. So, nag-start ako mag-apply sa LinkedIn na way back nung to 2024. Actually, 2023, nag-a-apply na ako. Oo, nag-a-apply na ako pagkapasa ko ng ASCPI. Pagkapasa ko ng ASCPI nung September, mga around November po, nagsa-start na po ako mag-create ng mga accounts sa LinkedIn. And then, nung December 2023, doon na talaga ako nag-start mag-apply sa LinkedIn. So, ang dami kong ina-applyan. Hospital career website. So, doon din makikita sa LinkedIn. Kasi pag na-click nyo po yung mismong, tawag doon, job posting ata. Job posting po. Mag-create siya ng another window, which is mapupunta siya doon sa mismong job or hospital career site, doon siya mapupunta. So, yan. So, ang dami kong ina-applyan na mga trabaho doon sa LinkedIn and nagkaroon ako ng interview. Wow! Yes, nagkaroon ako ng interview sa Virginia. So, sa Virginia, nagkaroon ako ng interview doon and I was shocked. Siyempre, kasi first time ko ma-interview internationally, diba? Parang na-shock ako doon kasi Virginia. Ang dami nilang tinatanong! Wait lang! Oh my God! Hindi, kasi ito yon. In the Zoom meeting po, sa Zoom po kami, hindi siya Zoom. Microsoft Teams, yung ginamit namin na app doon sa pag-i-interview. And na-shock ako kasi ang dami. Like, ilan ba sila? 6 yung mismong nag-interview sa akin. Okay. Sino-sino ba yung 6 na yun? Okay, andoon yung laboratory director, or lab manager ba yung isa doon? Basta ganon, laboratory manager. Tapos supervisor ng isang section, blood bank yun, pagkakaalam ko. At saka clinical chemistry. Tapos, isa doon ay hematology quality control chemerut na officer. Parang ganon. Siya yung anong tawag dun? Siya yung assigned sa quality control sa hematology. Tapos yung last ay HR. Oo. So, ang dami nila. So, expect mo ha, sa 6 na yon, sa 6 na tao na yon, yung HR hindi naman talaga nagtatanong yan usually. Kasi parang sila yung parang tawag dun, parang nag-organize lang para magkaroon ng interview. So, sila yung gumawa ng room sa Microsoft Teams. So, okay, go. So, ayan. So, yung 5 taong yun na part talaga ng clinical laboratory, ang dami niya lang tinatanong. As in, super dami lang tinatanong. Kasi, parang nagkaroon ako ng 24 questions overall. As in, binilang ko talaga. 24 questions. Kasi parang, sumatotal, parang nagkakaroon sila ng question na each person parang 3 to 4 questions po. More on, yung tanong ay more on situational po sa laboratory. Kunwari, prioritization, so magkakaroon ng situation when it comes sa prioritization, kung ano yung uunahin mo if ever na magkakasabay-sabay yung ganitong eksena. So, sino uunahin mo? So, ile-level mo siya. So, ayan. So, prioritization. Aside from that, troubleshooting po, isa rin sa mga tinatanong, especially sa hematology at saka sa clean chem or chemistry section po. So, tinatanong yung troubleshooting. Tapos, isa rin po sa tinanong sa akin, laboratory director, ay about you. Yes, about you. It is important po na pag nagkaroon kayo ng conversation sa mismong interview nyo, kailangan relax siya, kalmado, tapos kailangan, tawag din parang natural siya na nagkakaroon ng conversation, yung parang nag-uusap lang talaga kayo. Hindi yung parang natitense ka, yung ganon. So, si bakla, hindi ko ma-apply yun sa sarili ko, syempre. It is my first time First time ko magkaroon ng interview. So, tense na tense ako at that time. 24 questions, tense na tense ako. Tapos, sinasabi ko sa kanila na I don't have any laboratory or clinical laboratory setting na tawag doon, experience. I have only nuclear medicine at saka sa dermatology laboratory po, which is
parang specialized area na siya. Yun yung lagi kong sinasabi. And when it comes sa laboratory, sa experience, sa work experience, syempre parang back down ako or what. Pero pag tinanong ako ng mga regarding sa troubleshooting, regarding sa mga theories about sa ganitong test, ganyan, nasasagot ko rin naman. And yeah, sumatotal, hindi ko po nakuha yung job na yun. Kasi nga na-tense ako. Tapos parang hindi ako confident at that time. Kasi nga diba dahil nasa professional work experience ko na hindi naman siya napapabilang talaga sa clinical laboratory section na hinahanap nila. Like clinical chemistry, hematology, microbiology, serology, immunology, clinical microscopy. So, I don't have this any work experience po kasi nga nuclear medicine ako at saka sa mycology lang po yung work ko ngayon. So, yun lang naman. So, hindi ko nakuha yung mismong job. Nag-apply ulit ako sa LinkedIn. Nag-apply ulit ako kasi after that rejection po na na-receive ko sa email. So, nag-move on agad ako. So, nag-apply agad ako sa LinkedIn. Okay, apply. Sige, go. Apply si bakla, be. Okay. Be, umabot ako ng umabot ako ng April. Yes, April 2024. Parang nag-lie-low na ako. Kasi ang dami kong rejection sa email na na-receive sa LinkedIn. So, nag-lie-low ako. Nagkakaroon ako ng anxiety attack. So, parang ang dami mong emails na na-receive na puro rejections. Ano ba? Parang ba sa akin yung US na to? Okay. So, parang hindi na akong naging active sa LinkedIn sa pag-apply doon. So, dati kasi, parang nagkakaroon ako ng applications in a week. Mga almost 50 applications in a week yung ginagawa ko nung time na parang masipag pa ako sa pag-apply sa LinkedIn. So, during that time, nung April, parang 1, 2, minsan nga sa isang araw, wala akong ma-apply. I mean, hindi ko na ino-open yung LinkedIn ko. Minsan, whole week, wala akong ino-open sa LinkedIn ko as wala akong ina-applyan. So, parang ako naman, parang nagpipray ako na tawag dun na, kung time ko ba talaga to. Okay, bumalik ako sa TikTok. So, nag-live ako doon, ganyan. Gumawa ako ng mga videos para lang maaliw or like parang pampalipas oras lang. Kasi nga, di ba, nagkaroon ako ng parang down na down ako sa self kasi ang dami kong rejections. Kasi kung bibilangin ko talaga yung emails nung April na yon from December to April, kung bibilangin ko yung emails ng rejections ko, about 300 emails na ata na-receive ko na rejections. As in, ang dami kong rejections sa email. So, ako naman, for the delete, si bakla, as in, every time na nagkaroon ako ng rejections, dinidelete ko siya kasi, naman, para lang din ma-change or like, parang, dinideny ko na agad yung rejections kasi gusto ko mag-move on agad. Kasi ang hirap. So, naging active ako sa TikTok and doon ko kinreate si Medbec. So, yun. So, doon ako nagla-live, nag-help kami ng mga ang ingay ng motor. So, nag-help kami ng mga students there para lang din ma-boost yung confidence nila when it comes sa mga board exams, sa mga exams nila, sa reviews nila. So, nagbibigay namin ng tips doon. So, sabi ko, hala, nagbibigay ako ng confidence sa mga students, pero sa aking dream na mag-work sa US, hindi ko nabibigyan yung self ko ng confidence. Bakit? Ganon. So, up until now, na, ayan, isa-shoutout ko na agad si Mommy Mark. Hello, Mommy Mark! So, ayan, si Mommy Mark, siya yung nagiging sign ko lagi. So, okay, mag-a-apply ako sa LinkedIn ulit pag may nakita akong medtech na nagla-live. Ayan. So, pag open ko ng TikTok, si Sir Mark, si Mommy Mark ko, yung mismong nakita ko. And, it's the right time talaga na mag-apply or bumalik ulit sa LinkedIn. Kasi nga, during his live, he's talking about his application sa New York. Yes. So, oh my God, na-inspired ako bigla. So, oh my God, parang yung kaunting fire within me talaga, bigla siyang lumaki. Yung ganon. So, ayan. So, nag-apply ulit ako. So, oh my God, ano pa bang ibang job application na pwede kong pag-applyan? So, doon pumasok yung Indeed. Si Indeed po, yes. Si Indeed ay isang application na ginamit ko po during my job hunting. And it was so very easy. Easy din po yung LinkedIn, pero mas easy sa akin yung Indeed. So, si Indeed po, dun po ako
nag-apply. So, hindi ko na, my God, may pasyente ata. Charot lang. So, andoon, sa Indeed ako nag-apply. Hindi na po ako nag-apply doon sa LinkedIn. Kasi ang dami ko ng rejections. So, okay. So, nag-apply ako from April, 3rd week of April up until August. Nag-apply ako. Okay, go. Apply ako. Sige, apply lang si bakla. 2024 ha. Nag-apply ako. Ang dami ko pa rin rejections. Ang daming rejections. Up until now, nagkaroon ulit ako ng job interview. Alam niyo kung saan? Sa Maryland. Yes, sa Maryland. Okay. Ito yung nangyari sa Maryland. I have this kind of interview na parang kaya ko siyang makuha, yung ganon. Pero, ayan na naman ako, pumasok naman sa utak ko yung parang, wait lang, yung work experience ko, hindi siya angkop dun sa mismong job posting na meron sila. Yung ganon. Pero ini-interview nila ako, yung ganon. For interview ako nila. So, during nung time ng interview, 4 sila. So, parang nagkaroon ako ng 12 questions po. Sumatotal talaga. Sumatotal na ha. 12 questions po yung na-receive ko and na-answeran ko sila. As in, na-answeran ko. Pero, meron akong time, wait, gusto ko lang i-share to. Yung time na nagkaroon ng interview regarding sa HIMA, na nagkaroon yung nag-flag yung machine, nagkaroon ng increase. MCHC, nag-increase yung mga RBC indices. So, ano kaya yung mismong indication? Yung parang yan yung sabi sa akin. So, sabi ko, yung sinasabi ko sa kanila, maybe the patient having this kind of diagnosis, like what? Sabi nila sa akin. Sabi ko, pumasok sa utak ko is hereditary spherocytosis. Sabi niya, aside from that, what can you think about that kind of flagging sa machine? So, sabi ko, parang hereditary spherocytosis lang naman yung naiisip ko. Up until na sinabi ko yung baka meron siyang cold agglutinin. So, sabi ko, yes, okay. So, what if magkaroon ka ng cold agglutinins? Anong ginagawa mo? So, yun, sinabi ko agad yung pre-warm. So, okay. So, oh my God. Naituwid ko yung mismong gusto nilang, tawag doon, yung gusto nilang marinig sa akin. So, naituwid ko rin naman. So, ayan. So, during that time, it went well, yung interview ko. Relax ako at that time, pero lang din, relax ako, pero yung, the way ako mag-answer doon sa mismong interviewer ko, medyo nag-aalangan. Hindi ko nakikita nila sa mata ko or sa expression ko, nag-aalangan. Kasi nga iniisip ko pa rin ulit, yung aking professional work experience na wala ako sa clinical laboratory setting. So, that's why. So, sabi ko, shucks, ano ba naman ito? Wait lang. So, ayan. So, hindi ko pa rin yun nakuha. As in, hindi ko siya nakuha. Hindi ko nakuha yung mismong job offer from them. Yes, hindi ko siya nakuha. And, parang na-down ulit ako kasi nga, di ba, akala ko yun na yun kasi it went well, pero kasi parang feel ko nakita talaga sa mukha nila na parang nag-aalangan ako. Pero, nung time na yun, so sabi ko, wait lang, nagda-direct hire nga ako, di ba? Nagda-direct hire nga ako dahil nga wala ako clinical laboratory experience. So, that's when pinursu ko yung direct hire na to. So, ba't ko pa iisipin yung professional work experience ko kung ini-interview na ako? Kasi, from there pa lang, parang naisip ko na bigla, sabi ko, from there pa lang, pumapasa yung resume ko. So, ba't ko iniisip yung work experience ko here in the Philippines na wala ako sa clinical laboratory experience? Ini-interview nila ako. Kumbaga, is parang, they are giving me a chance na to prove themselves na I am worth it na doon sa job na sa job na ina-applyan ko. So sabi ko, oo nga no. Sabi ko, oo nga no. So it means may chance talaga ako na mag-work sa US. Kasi ini-interview nila ako even though na alam nila sa resume ko or na nilagay ko sa resume ko na ito yung meron ako sa plato na to. So, kinakain naman nila. Pero kasi at that time, niluluwa nila kasi nga hindi pa ako luto. Parang ganon yung sa utak ko. So, what if lutuin ko lang yung self ko na wag ako mag-alangan, wag ko na mismo isipin yung professional experience ko. Mag-focus na lang talaga ako sa mismong kung ano yung ginagawa ko.
para magkaroon ako ng confidence. Yung ganun. So, dito na po pumasok, yung nag-apply ulit ako, ito, in-applyan ko yung mga rural states sa US. So, ayan. So, pinili ko talaga yung mga rural states kasi yun yung parang, anong tawag doon? Yung parang starter pack ng medtech. Parang yun yung naiisip ko. So, sige, magsa-start na muna ako sa rural areas kasi doon naman talaga magsisimula talaga lahat. Like, kumbaga is parang makapag-adjust ako ng maigi sa US kung magsa-start ako sa rural areas compare mag-work ako agad sa city. Pero nasa utak ko rin naman na kahit saan sa US, basta makalabas lang ng Pilipinas. Oo, pumasok naman yun sa utak ko. Pero kasi, sabi ko, pag nasa rural areas ako, last competition ng mga medtech. So, ayan, so nag-search agad ako. Nag-search ako ng mga rural states in the US. Top 10 rural states. Ayan, so pumasok sa akin na sinearch ko yung states, nilagay ko dun sa Indeed, ha? Di ba may location dun? Nilagay ko yung states, tapos nilagay ko yung job description doon or job title na hinahanap ko is medtech or MLS. So, ayan. So, nag-apply agad ako until nagkaroon ako ulit ng isang email for interview. Yes, nagkaroon ako ng interview sa state of Alabama. So, in-interview nila ako at the time. Broken-hearted ako kasi nga parang nagkaroon kami ng nagkagulo kami ng aking jowa at the time. So, ayan. So, broken-hearted si bakla, nilaban ko yung interview. So, during interview, meron isang laboratory director at saka isang supervisor at saka isang blood bank. Nasa blood bank staff siya. Blood bank staff. So, tatlo sila. Okay. Yung katanungan nila about myself lang. Tapos, parang pinapakilala nila yung mismong facility nila sa akin. Parang first time sa akin na nagkaroon ng interview na ganito na parang, wait lang, ano to? Interview ba to? Kasi, siguro, parang akala ko dapat ako yung sila yung magtatanong sa akin, pero parang ako pa yung nagtatanong sa kanila when it comes sa facility nila, sa mismong work environment na meron sila. Tapos, yung tinanong lang sa akin ng laboratory director, alam niyo kung ano? So, tinanong ako kung ano yung problema ko, no? So, yung sabi ko, magkakaroon ako ng problem when it comes sa language. So, naging honest talaga ako sa language kasi ang bobo ko talaga doon sa English. Kasi yung English ko ay kamatis din. Kinamatis, kumbaga sa Ilonggo, kinamatis na English na meron ako. So, that time, sabi ko, when it comes sa language barrier, but I am trying my best also to communicate well with you guys. So, sabi ko sa kanila. So, sabi niya ay, ito, wait lang, na-record ko siya, in fairness. Na-record ko siya. Ito, yung sinabi ko. Sinabi niya sa akin. Wait lang. Pakinggan niyo po ito. That would be one of the biggest challenges for me would be just learning another language and being fluent, especially to work in a lab. So I commend you for that ability. Thank you. So, kinument pa nila yung mismong problem ko kasi nga, siguro nakita nila siguro na parang nagtatrying hard talaga ako mag-English be. Kasi nga, di ba, yung usual kasi sa Pinoy, pag tinatanong tayo in English, di ba dapat English din talaga yung sagot. Pero kasi, pag tayo tinanong or like tapos sasagot, na iniisip talaga natin yung grammar, di ba? Iniisip talaga natin yung kailan perfect yung pagkakasabi natin ng English. Pero dito pala sa mismong US, as long as naiintindihan ka ng nila, okay na sa kanila yon. So parang, hala, ba't ako kinoment? Ganon. So, oh my God, wait lang. Ganon. So, ako parang nagkakaroon ako ng confidence sa sarili ko na makukuha ko this time yung aking job interview ko, makukuha ko this time. Pero, after that interview, so okay, chill naman yung interview, so ganyan. So, okay, siguro na muna ako mag-apply na, tatamad pa ako, tinatamad na ulit ako mag-apply, ganun. So, okay, lumipas ng di ba, August, no? August, nag-Indeed ako. August nun, in-interview din ako, pagka 3rd week ng August, in-interview ako. Ayan, so okay. Okay, sige, chill lang si bakla, ganun. Umabot ng 1 month. Ay, hindi siya 1 month. August, September, October. October kasi nag-email.
So, parang umabot siya ng 2 months. Yes. 2 months talaga, suma total. Kasi 3rd week din ng October, nag-email regarding doon sa employment. So, ko, hala, wait lang, may email. May email akong natanggap. And, yung subject ay employment. Sabi ko, checks, wait lang, ano to? Ako naman, si bakla, wait lang, ano ba to? Wait lang, baka rejection to? Or, kasi, alam kong ito yung email na dapat ay result ng interview. Result ng interview. Pero bakit if employment yung nakalagay dun sa subject? So, okay, go si bakla. Ganyan. Nag-ano ako? Nataranta si bakla kasi, ano to? Wait lang, bakit ganito? Yung ganito, are you still interested? Yung ganon yung nilagay sa top na message niya sa akin, sa email. Are you still interested to apply in our facility? So, yes! And are you willing to wait? Yes! Gumanon ako. Tapos sabi niya, we are still in the process para i-provide or like, para ma-sponsoran nila ako ng visa. So sabi ko, wait lang. For sponsorship na agad? Without any email regarding sa interview, kung ano ba talaga yung nangyari sa interview? For employment, yung subject, tapos for visa sponsorship, tapos nagtatanong sila ng, are you still interested? And are you still, you can still wait? Yung gano'n. So, wait lang, ano to? Wait lang, ano nangyayari sa akin? Yung gano'n. So, sabi ko, yes. Okay, so ako nagre-reply ako sa email nila. Okay, nag-yes lang ako. Siyempre, kailangan ko naman talaga ng job in the US. So, okay. Sabi ko, siguro first time nila magkaroon ng direct hire na empleyado or like first time nila mag-sponsor ng visa or like say ganon, kaya nagkakaroon ng delays para mag-sponsor ng visa. Okay, so ako nag-aantay talaga ako, nag-i-email ako, nagre-reply ako, ganon. So ayan, so nagre-reply ako. Ganon. Tapos umabot siya ng November. Nagpa-follow up sila sa akin. Nagpa-follow up kung I am still interested. Wait lang! Ano ba to? Ba't nag-i-email ulit na if I am still interested sa mismong facility? So, nag-reply ulit ako, yes. Nag-email ulit. Nag-send sila ng information sheet about H1B. Sabi ko, wait lang? Ano ba to? Wait lang. But, information sheet about H1B pero wala akong natatanggap na job offer na dapat kasi in my mind talaga dapat mauuna yung job offer bago yung mismong pagsusponsor ng visa kasi hindi ko naman alam kung ano yung nakapaloob doon sa kontrata if ever so parang ako ay naghahanap ng job offer yun, so sabi ko is it okay na I can, that I will fill in this kind of information sheet even though na wala pa akong job offer na nare-receive? So sabi nila sa akin, we will make sure that we can offer this visa sponsorship, this visa na isa-sponsor sa akin before sila magbigay ng job offer. So okay. Tapos ako, si bakla, pinasas ko na agad lahat ng documents kasi may isa akong documents na wala ako. Which is, yan yung academic equivalency. Yung West na yan, guys. Wala ako nun. So, yung ginawa ko, kasi gusto ko na agad matapos So, nag-apply ako sa may transporte. So, transporte yung ginamit ko, which is, naibigay nila agad yung mismong equivalency, academic equivalency ko in a span of 2 days. After 2 days, na-receive ko agad. So, pinasa ko na lahat. So, sabi ko, ala, wait lang. Ano ba to? Job offer ko, wala. Pero pinaprocess na yung visa. What if, ano to, yung ganun. What if, ma-failed lang din naman. Like, ganun, hindi na kaya mag-petition. Yung ganun. Okay, so, ayan. So, ako si bakla, nag-apply ako for options or other options ako agad-agad. So, nag-apply ako sa ibang recruitment agency or hindi siya agency for direct hire kasi parang recruitment siya for direct hire. So, nag-apply ako sa mga ganyan na mga kakilala. Ganyan. So, nag-apply ako agad. Up until now, nung November, yes. Next, hindi siya November.
December 2024. December 2024, naka-receive ako ng email. Nagpa-follow up lang ulit. Kung nagpa-follow up lang sila, kung still interested pa rin ako na parang tapos nakalagay doon is parang yung mismong visa sponsorship nila ay on the process pa rin. On the process pa rin. From October up until November, tapos December, process pa rin. So, ayan. So, in the process. So, yung mismong visa sponsorship in the process, tapos, nung ika-second week na, nung ika-second week na ng December, may na-receive ako na email, and yung naka-attach doon ay visa, yung H-1B na petition na approved na. So, I am so very happy, together with the job offer. So, andun na lahat, like, kompleto siya lahat. Kompleto siya yung December. Second week ng December, kompleto lahat. Kompleto. Tapos, yung email sa akin ay kailangan mo nang mag-schedule ng USM interview. Ayan. So, yun na yun yung process ko nung job hunting. As in, super, from December 2023 up until December 2024. Yan po yung months or yung span ng aking job hunting. So, ayan. So, natanggap ko yung mismong job offer and the petition na na-approve na talaga sa email. Nag-iisang email lang. Isang email lang. Pero alam nyo ba kung ilang rejections na meron ako sa email? 1,500 emails na puro unfortunately we decided to proceed with another candidate. Yan yung na-receive ko. So, yung masasabi ko lang po sa inyo ay apply lang kasi may ma-receive talaga kayo na isang email lang na pinaka-importante, na pinaka-worth it. Yes, it is worth to wait talaga. And if it is God's time talaga, it is the right time. So, yeah. Bye! So, right now, nagpa-process ako ng mga documents para sa mga kailangan palabas ng bansa. So, ikakwento ko na lang sa inyo sa susunod na video. So, this is your medbag. So, please click the notification there and subscribe po para lang din po makwento ko yung mga another journey ko po dito sa aking medbag exploration sa US. So, thank you and God bless us all. Ganda, oh. Charis.